susundin ko ang mga batas isang legal ang dekretong ipinahihiran ng mga sadyang ipinalahat magantay na pagdatingan ng Republika ng Pilipinas at nagkusa kong pabalikatin ang mga pagnanatutan nito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Siya dawa ko lang mga konsehal ng District 1. Congratulations sa ating mga konsehal mula sa unang distrito. Sa punto pong ito, dadako na po tayo sa ikalawang distrito, kaya inaanyahan po natin sa entablado ang ating mga halal na konsehal mula sa ikalawang distrito sa pangunguna ni Kagalang-galang Konsehal Maria Luisa Angelo de Leon, Kagalang-galang Konsehal Marion Rosario Maru Marquez, Kagalang-galang Konsehal Noel Bubuy L. Agustin. Siyempre, pangungunahan pa rin po ito ng ating po Executive Judge, Kagalang-galang Aquiles Apolinario Aristotel Apolinario Bulawitan. Judge, tama na po ha. Yung script kasi no? Mahirap na, Judge.
bilang ay taimtim na nululumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinag-iral ng mga sadyang ipinagdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Tapos na yung pananumpa nila. Siya ng district. Congratulations at mabuhay kayo mga konsihal mula sa ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig. Mga kababayan, sila po ang bumubuo ng ika-12 sangguniang panlungsod. Maraming salamat din po Executive Judge Kagalang-Galang Aquiles Aristotel Apolinario Bulubitan of Regional Trial Court Branch 154. Maya-maya po ay magpapatuloy po tayo sa panunumpa ng ating mga halal na lingkod bayan. Ngayon po ay dadako muna tayo sa isang espesyal na pagtatanghal ng mga talentadong Pasigueño. Sila ay si Ginoong Francis Yumol at Ginoong Uwi Gonzales. Palagpakan po natin sila ng malakas. Pagkakataon ito, dadako po tayo sa panunumpa sa katungkulan ng ating pangalawang punong lungsod. Kagalang-galang Robert Vincent Jude Dodot B. Jaworski Jr. Kasama ang kanyang may bahay, Inang Micaela, Maria, Antonia, Mikey, Cohuangco Jaworski. Nangiyahan din po natin siyempre ang ating Executive Judge Aquiles Aristotel Apolinario Bulubitan. Ako si nanahalal sa katungkulan bilang ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan
na aking itataguyod at pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. At susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinahihiran ng mga sadyang itinatang malampay kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutan ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Ito po ang panunumpaan ni Vice Mayor Julio. Congratulations sa ating Vice Mayor Dodon Jaworski Jr. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ng ating pangalawang punong lungsod ang kanyang mensahe para sa ating lahat. Sa ating pong katalang-galang Mayor Vico Soto, ating drama na Congressman Roman Romulo, members of the 12th City Council, our barangay captains and officials, friends in civil society, fellow government personnel, esteemed guests, and most importantly, my fellow Pasigueños, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo. Standing before you today, I am overwhelmed with a great sense of gratitude and responsibility. To once again be elected as your Vice Mayor for a second term is not just an honor, it's the renewal of a sacred trust. Salamat po sa muling pagkakataon na mapagtuturan ng mamamayang Pasigueño. It is our shared vision that strengthens our resolve to serve. Tuloy po ang laban para sa Pasig, para sa bawat Pasigueño. Magbabayan tayo nawa ng Panginoon at mabuhay tayo lahat. Maraming salamat po. Congratulations, Vice Mayor. Panatili na lang po tayo sa entablado para po sa turnover ceremony. Inaanyayahan po ang ating mga miyembro ng Local Finance Committee kasama ang ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, Congressman Roman Pacson Romulo, at ang buong 12 Sangguniang Panlungsod kasama ang ating mga ex-official members para sa official na turnover. Kasama rin po ang ating po Attorney Nick ng NDILG Director Visitasyon Martinez. Uunahan po ng ating po City Administrator Jeronimo Yu Manzanero ang ating turnover. And Attorney Nick Gutierrez. Andiyan po, ABC President Cap Konsehal Jeronimo Alba, and ABC and SK President Gail Esquinas.
panahon po ito, muli po natin inaanyahan ang ating po kagalang-galang Executive Judge, Achilles Aristotle Apollinario Bulamita, para naman ho sa panunumpa ng ating kagalang-galang Congressman Roman Texon Romulo. Makakasama po ang kanyang may bahay, Ma'am Shalani Carla San Ramon Soledad Rome. Ako si Nan nanahalan sa katungkulan bilang nagawa ng lungsod ng Pasig ay tainting na nanunumpa ay tainting na naglupa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan natutuparin ko ng husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na aking tataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas, at susundin ko mga batas, mga kautosang legal mga kausang legal at mga dekretong ipinag-iiral at mga dekretong pinag-iiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng mga sadyang pinagdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito at kung sa kumakalikatin ang mga pananagutan ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. nang walang anumang pasubali o hangaring Kasihan nawa ko ng Diyos. kasi nawa ko Congratulations to our Congressman Roman Texon Romulo. Sa pagkakataon po ito, matutunghayan natin ang talumpati ng representante ng lungsod ng Pasig sa mababang kapulungan, Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat, kasama ng bawat nanunumpa ngayong umaga, sa lahat po ng local and national officers na kasama natin, sa mga kapitan, mga kagawad, sa mga kawani ng gobyerno at kaibigan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Una-una, maraming salamat sa Panginoon at sa bawat Pasigelo. Sa totoo, itong huling halala na ito, hindi nakita po niya talaga na basta nagkakasama-sama tayo ay masisigurado natin at mapapakita hindi sa buong mundo pero sa buong Pilipinas na kaya basta may good governance tayo sa ating lipunan. At para sa politiko na nililihan sa inyo ang maalala sila ng Pasigelo. Ang importante na aalala natin ang Pasigelo. Mabuhay po, magandang umaga po, at maraming salamat po. Muli, palakpakan natin Congressman Roman Romulo. Matutunghayan na po natin ang ating pinakaabangan, ang panunumpa sa katungkulan ng ating pinakamamahal na punong lungsod.
Kagalang-galang Victor Ma Regis Nubla Soto. Sa po ay gagabayan ng kanyang mga magulang Binibining Constancia, Angeline Reyes Nubla or Tony Reyes at Ginoong Marvic Valentin Vic Castelo Soto. Pangungunahan pa rin ito ni kagalang-galang Executive Judge Aquiles Aristotel Apolinario Bulo. Ako si Victor Ma Regis Soto ng Barangay Ugong, Pasig City, nahalal sa katungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Pasig, ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako dito at susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong itinanggigilan ng mga sadyang itinatang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikasin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangarin umiwas. Kasihan nawa ko ng Diyos. Congratulations, Mayor Vico Soto. Sa pagkakataong ito, matutunghayan natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Muli, palakpakan po natin. Mayor Vico N. Soto. Salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Una po, maraming salamat kay Executive Judge Grumitan sa pag-administer ng aming panunumpa sa bawat pasiyenyo, sa mga kasama natin mula sa national government agencies, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan ng Pasig, ating mga kasama sa giting ng Pasig, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa mga konsehal ng una at dalawang distrito ng lungsod ng Pasig, sa mga kasama po natin mula sa pribadong sektor, mula sa civil society, mula sa mga barangay, mga kaibigan, at syempre, last but not the least, sa aking pamilya, lalo na sa aking mama at papa. Yung nakita nyo naman, walang hihigit pa sa suporta na pinakita nila. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Maraming salamat, mama at papa. Kakayo daw yung pinagdaanan natin ng 2025, ano? Grabe yun. Noong 2019, umpisa po tayo, lumaban tayo, bukan natin tumayo sa prinsipyo. Maraming nagsabi sa atin, sa amin, ni Congressman Roman, na imposible yung gagawin ninyo.
Kung gusto niyo magkaroon ng chance man lang, kailangan gumastos din kayo. Yung mga nagpakita sa akin, mga patigan, mga dating politiko, mga political operator, alam niyo na po yung ibig sabihin. Lumapit po sa amin, sabi nila, gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Nakitaan kami ng mga estimate na kung gusto nyo manalo, kailangan meron kayong leader for barangay, for purok, per street. Yung kinocompute ko na, yung isa doon, yung manilip gano'n sumama sa Preston, kilala ni Iko Marmalo. Nakapitaw namin, pero tayo ginagawa doon. Sabi, ito, yung breakdown, conservative na to, sabi gano'n. Kailangan, may allowance lahat yan. Para, di-vote buying. Pero, firstly, dapat yung mga tao ko. Tapos nung kinocompute ko na, siyempre ako, parang 29 years old that time, makikinig naman ako. Maninindigan ako, tatayo ako kung saan ako. Pero makikinig muna ako. So pinakinggan ko, pinakinggan ko yung mga papeles na ginawa ko nila, kinumpit ko ngayon. For barangay, ito. Ito, first street. Aba, kumabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganyang pera? Hindi na natin nagagawin ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang malaking pera? Sabi sa akin, kami yung mahana sa fundraising. Alam mo? Sa madaling salita, tinanggihan natin yung gano'ng klase na luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng marami, imposible, sabi ng iba, sinaulo kayo, hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Marami nagsabi na gusto natin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin. 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayun, may nalalapit ng mga kontrata, may nalalapit ng supplier, may nalalapit ng mga politiko. Yung sinasabihan na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin. Malinis, maayos, tapat na pamamahala ang gusto natin. Isa-isa na po silang nagsinalisan. Kilala nyo naman po kung sino-sino sila. 2022, kahit pa paano medyo nasala na ang mga kasama natin. Pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi ko, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung 3 termino mo, ay kailangan, siyempre yung mga kunsihal, kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Kundi wala nang susuporta sa yung politiko pagdating na 2022. Kaso mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan, ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo. Yan ang totoong pulunan natin dito. At buti na lang, may mga kasama tayo na naniniwala sa vision natin. Buti na lang, may mga kasama po tayo na nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Una na po dyan, alam ko kahit hindi ko na banggitin, pero kailangan pa rin po banggitin. Hindi ko po ito nagawa. Hindi ako nagsimula sa laban na ito. Hindi ako binigyan ng lakas ng loob ng isang congressman, Roman Rowe. Marami pa pong iba, unsung heroes, hindi naman natin mababanggit ang lahat ng isa-isa. Pero noong 2022, ito na, nagkaroon tayo ng line-up na buo ang unang edition ng Biting ng Pasig. Simple lang naman ang requirement natin. Kailangan naniniwala sa direksyon na pinakahak natin ngayon bilang isang lungsod. Hindi tayo nililigaw, mapagkakatiwalaan natin. Swerte po ako dahil nakahanap ako ng mga kakampi. Hirap maghanap, kung totoo lang. Hindi ng supporter, pero yung mga kakampi na tatayo kasama mo.
konseho, lalo na para vice mayor. Mula 2022, kung noong 2019 to 2022, malalaking pagbabago, pinakamalaking form ng korupsyon na tanggal natin. Pero mula 2022, napakita natin na posible rin ito hanggang sa Sangguniang Panlungsod. Vice Mayor Dodon Jaworski, maraming salamat. Ganun din sa ating mga konsyal. 2025, ganun pa rin po. Dumami na ang naniniwala, dumami ang sumusuporta, pero may iba na kinakabahan pa rin. Papunta sa ikatlong termino natin ang pagbabago. May malapit ng filing, nakikita na hindi gumastos yung iba. May mga tumawag sa amin na ay mula sa ibang LGU na nag-aalala para sa atin. Ang daw gumastos ng bote. Kita natin kung araw na ito, ang gumastos ng napakalaki. At ang manera, at ang magpakalat ng fake news, disinformation, at ang magbayad ng media, ang gawin ng kahit ano, ay balikan tayo sa lumang kalat. Pero sa dulo, pinakita ng mga kasiyan. Sa dulo ng Diyos, sa ating gusto, ang kabalik, at pagkakunanan at pagkakunan. Mga kaibigan, tuloy po ang laban. Marami pa tayo kailangan gawin. Pero sa pagkakataon ito, hayaan niyo po i-address ko iba't ibang grupo ng tao. Ahatiin ko na lang po sa 3 grupo ng mga pasyente. Unahin ko na po ang mga pasyente. Hindi man sila ganun karami, pero meron pa rin. Hindi natin pinamasama. May mga kaiba na hindi sumuporta sa atin ng pili ng Pasig, pero yung dahilan nila ay sincero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin. Wala akong problema doon. Ako po unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Doon po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sumuporta, pero totoong dahilan, sincero. Ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po na pinapatuloy natin ang estilo ng pamahala. Hindi tinitingnan ang kulay ng politika. Hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa atin. Pagtulungan tayo, magtrabaho tayo, magkaisa tayo para sa iyong pupunti ng ating ilusyon. Ngunit meron din pong ikalawang grupo ng mga pasigero, wala kung mas malaki o mas maliit ito dun sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta sa iba, bakit? Na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung hindi nila alam. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung pagkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nila supportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam ko. And that says more about them than it does about them. Sa mga tao ito, hinihikayan ko po sila magpasip-isip na po marinig. Pag hindi pa huli,
siguro dun sa grupo na yun, ano ito, hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso tingin sa akin at umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang sabihin para na rin sa aking proteksyon. At sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin sa panahon ng pangampanya. Kasi baka sabihin, political motive. Baka sabihin, pagka political season, may naman salita, yung sabihin, politika lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi niyo masasabihan na may parit ng politika. At yung hindi ko masabi kung pag-painful yun, ngayon, pwede ko na po sabihin, sa lahat ng aming katunggalin, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, pagtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating Diyos. Ngunit, kailangan din managot sa mga krimen na kailangan. Una na po dyan, viral lang yung building permit permit, pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Ako galit. Papaliwanag lang. Tatayan mo natin kung anong tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumpay. Higit 90% ng mga pasigilyo ay sa atin hindi sila nagtagumpay. Kaya handa po ako makipag-usap, handa po ako makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kayo kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang ating kondisyon. At pangatlong grupo ba po? Ako po yung naniniwala, makita naman po natin sa resulta ng halalan na karamihan sa ating mga pasilyenyo ay napapabilang sa ikatlong grupo na ito. Sa mga pasilyenyo na sumuporta, sa mga pasilyenyo na naniwala sa direksyon natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Sa lahat ng nagpagawa ng t-shirt, sa lahat ng nagpagawa ng kanya-kanyang tarpaulin, sa lahat ng nagpagawa ng headband, nag-edit ng video, nag-post sa social media, sumigaw sa kalsada, at kung ano-ano pa. Maraming salamat. Hindi ng Pasig, hindi lang po ako, o ang ating Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, o ang ating mga konsyal. Ang giting ng Pasig ay ang bawat isang Pasigyenyo na patuloy na lumalaban para sa pagbabago at reforma ng ating mahal na lungsod. Mga kasama, 2025, meron tayong napaka-espesyal na pagkakataon, pambihirang pagkakataon dito sa ating lungsod. Sana po ay magkaisa tayo, tuloy-tuloy natin itaguyod ang mabuting pamamahala, tuloy-tuloy natin itaguyod ang pamamahala na may transparency o bukas sa mamamayan, sa makanlako, mamayanan, gobyerno na may pananagutan sa taong bayan. Tuloy-tuloy po natin ipaglaban ng mga nasimulan ng pagbabago tungo sa universal welfare, tungo sa programa ng pabahay na makatarungan,
laban sa korupsyon, laban sa politika, pag-gobyerno na papansamantala. Sama-sama po tayo. Nasimulan natin, paitingin pa po natin. Naniniwala po ako, tayo magkakasama at sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo aatras pa, hindi na tayo liliko-liko pa, dire-diretso lang po tayo. Mga Pasigenyo, God bless sa ating lahat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Muli, mabuhay ang giting ng Pasig, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mabuhay, Mayor Vico Soto at ang ating 12 sangguniang lungsod. Muli, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Isang karangalan po ang maging inyong guro ng palatuntunan na kapos na Aling Angeles at dito na po nagtatapos ang panunumpa sa katungkulan ng ating mga halal na opisyal